Kauna-unahang joint military exercise at war games ng Pilipinas at Estados Unidos, gaganapin po yan sa Pilipinas. Nakatakda pong gawin sa susunod na buwan ang first joint military exercises sa pagitan po ng United States at ng Pilipinas sa ilalim po ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isa pong statement ng US Embassy nitong Sabado, inimbitahan daw po ng Armed Forces of the Philippines ang US Marines and Sailors para po mag-participate sa 33rd iteration of the Philippines Amphibious Landing Exercises o yung tinatawag na PHIVLEX 33. Ito po ay nakatakdang gawin sa October 4 to 12 sa Luzon at saka sa Palawan. Ayon po sa otoridad, ang aktibidad pong ito ay dinisenyo para sa advancement of cooperation, paigtingin pang interoperability at ang pag-assess sa pagpapalakas ng bilateral amphibious capabilities. Alam niyo, itong linawin ko lamang din yung sinabi mo. Kauna-unahang joint military exercise at war games ng militar ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa ilalim ng Duterte administration. Gayunpaman, sa mga nakalipas na taon, nakalipas na panahon, marami na talagang naitulong sa atin ang gobyerno ng Amerika pagdating sa military exercise. Gayon na rin, hindi lang basta war games ito, sila yung nagsasagawa ng mga pagtugon, yung exercise para maging mabilis ang pagtugon ng ating mga militar sa mga nabibiktima ng sakuna. Ngayon, itong mga tulong ng Amerikanong ito ay talagang na-appreciate naman natin. Bagamat kamakailan lamang may mga konting hindi pinagkakaunawaan na ipinahayag na rin mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte kagaya ng pagtingin nila sa nangyayaring extrajudicial killings umano dito sa ating bansa. Gayunpaman, hindi yun ang sumasalamin sa relasyon ng Pilipinas at ng Estados Unidos dahil pagdating sa ekonomiya, marami tayong pinagkakasunduan. Marami rin tayong mga kababayan na doon na namumuhay. I'm sure halos ng mga Pilipino may mga kamag-anak sa Amerika na naging American citizen na, doon na nagkasawa, doon na nagkaanak. Gayunpaman, mabuti itong gawain na ito, wag lang magpapaigting ng problema dyan sa may West Philippine Sea. Bagamat ito po yung war games, hindi lang ito war games, may mga drill din ito para maturuan ang ating mga sundalo na gumamit ng mga mas makabagong kagamitan. Gayon na rin yung pagtugon nga, kagaya na sinabi ko kanina, sa mga sakuna. This only gets to show din na rock solid ang relasyon ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ito ay sa kabila na naging mungkahi ng ating Pangulong Rodrigo Duterte noon, kamakailan na kailangan daw lisanin ng American troops ang area ng Mindanao. Pero tuloy-tuloy po ang mga activities between the military of the Philippines and the United States. At kahit sa susunod na buwan, nakatakda pong bumisita ang ating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Despite that, ay strong solid pa rin po, rock solid pa rin ang relasyon ng dalawang bansa, ang US at ang Pilipinas. So we look forward na maging produktibo ang gagawing joint or ang gagawing military exercise at war games sa pagitan po yan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. May isa pa po tayong pag-uusapan ngayong umaga, Audrey, no? Itong dumating na raw sa ating bansa ang advanced phone jammers na ikakabit o i-install sa National Bilibid Prison sa Building 14 kung saan nandun po nakadetain ang mga high-profile inmates. Ito raw ay na-release na sa Bureau of Customs at nakatakdang ikabit sa mga susunod na araw. Ang cost ng bawat signal jammer na ito ay nasa 2 milyon. At ito po ay para lamang sa Building 14 kung saan naandoon ang mga high-profile inmates. Okay. Sa ating pong batas, sa ilalim ng ating batas sa wiretapping law, no, bawal yung mag-wiretap. So ang ating solusyon o nakikitang solusyon dyan ng pamunuan ng NBP, ng ating pamahalaan, ay mga jammers, signal jammers. Kaya kasi may mga nakalulusot pa rin, ano? Although mas mahigpit na ng malayo ang diferensya nung panahong administrasyon ng Aquino administration, malayo ang diferensya sa pagbabantay. Ngayon, ang kasama po dyan na nagbabantay ay yung mga Special Action Force o yung mga SAF troopers natin. Pero gayon pa man, para talagang tuluyan ng matigil yung transaction na yan, mas minabuting gumamit tayo ng mga cellphone jammers para yung mga negosasyon o yung mga kontrata o yung mga pagbebenta nga ng mga illegal na droga ay talagang matigil na. Kasi kung meron mang secretly, meron pa ring
merong may cellphone dyan at nakikipag-communicate pa rin sa labas ng NBP, mahirap yun. Ibig sabihin, natutuloy pa rin yung transaction. Oo, kasi kailangan dyan, isirain na yung kanilang linya ng komunikasyon. sa higpit pa rin, sa higpit ng seguridad, ano? Kasi nandun na nga yung mga Special Action Forces, may mga mangilan-ngilan pa rin siguro nakakalusot doon. Kasi talagang iba yung strategy siguro nitong mga inmate. At saka yung iba, siguro matagal nang naitago, matagal nang naipasok doon sa Building 14. So siguro added security feature na rin talaga itong advanced signal jammers. So sana talagang matigil na itong mga transaction dyan na nagaganap sa loob ng bilibid.